Hindi ka ba nahiya, Sara Duterte? Sara Duterte, hindi ka ba nahiya sa anak mo? Hindi ka ba nahiya sa anak mo, Sara Duterte, na ikaw ay manyakes? Hindi ka ba nahiya, Sara Duterte? Government official ka? Tapos ganyan ka, manyakes ka? Wala kang delikadisa? Nakipag kalaguyo ka ng isang basketballista? Hindi ka ba nahiya, Sara Duterte, sa pamilya mo? Sa mga anak mo, Sara Duterte, hindi ka ba nahiya? Isa pa, government official ka? Bakit, Sara Duterte? Hindi ka ba nakontento sa asawa mo, Sara Duterte? At naghanap ka ng ibang lalaki? Naghanap ka ng basketballista? At binigyan mo pa ng kasulinahan? Wow! Sa bagay, ganyan kayo mga Duterte, mga walang hiya talaga kayo. Mamamatay tao na drug lord pa. Mismong si Vice President Sara Duterte na ang nagsabi, seryoso niyang pinag-iisipan ang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Sinabi niya yan habang nasa meet and greet sa mga OFW sa Tokyo, Japan. Walang binanggit ang bise kung para ba sa pagkapangulo ang tatakbuhan niya, pero matunog ang pangalan ni VP Sara Duterte para sa pinakamataas na posisyon sa 2028. Dagdag pa ng bise, hindi na dapat magpatuloy ang paurong daw na nangyayari sa bansa ngayon. Marami raw ang dapat na ayusin sa pulisya ng gobyerno, pero kaya raw itong magawa basta magkakaisa ang publiko. Matatandaan na dati nang sinabi ni VP Sara Duterte na sa 2026 siya magdidesisyon kung tatakbo ba siyang presidente o hindi. Para naman kay dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, sigurado raw na maraming susuporta sa bise kung itutuloy niya ang pagtakbo. Patunay raw dyan ang dami ng tao na nagpunta sa peace rally ng Iglesia ni Cristo, pero banat naman ni Representative Franz Castro. Gano'n naman ang mga Duterte, no? Sabihin nila tatakbo tapos hindi. Pero mukhang nagpalakas ng loob sa kanya, no? Ngayon niya sinasabi yan, ano, yung mukhang itong mga kilos ng Iglesia ni Cristo. Pero well, sana hindi siya manalo. Sabi naman ng Department of Justice, hindi umano makakaapekto ang peace rally ng INC sa investigasyon na ginagawa ng NBI laban kay VP Sara Duterte. Iniimbestigahan ng bise dahil sa pagbabanta niya noon sa buhay ng Pangulo at ng First Lady, pati na rin kay House Speaker Martin Romualdez. Bukod sa posibleng kakaharaping kaso sa DOJ, may 3 impeachment complaint pa laban kay VP Sara na nakabingbing pa sa Kamara. Samantala muli namang nagtrending ang controversial na former PBA player na si John Amores matapos niyang pumunta sa pawn shop ni Boss Toyo. Jose Rizal University jersey at letter galing kay Vice President Sara Duterte ang ibinenta ni Amores kay Boss Toyo. Ayon kay Amores, pandagdag sa balak niyang negosyong lechong manok ang makukuha niya sa 2 item na naibenta niya sa halagang 67,500 pesos. Matatandaan na pumutok ang pangalan ng dalawa matapos na nagpaabot ng words of encouragement si Vice President Sara Duterte sa nanapak na dating Jose Rizal University basketball player na si John Amores. Ibinidaya ni Amores sa kanyang social media account. Sa kanyang post, nagpasalamat si Amores kay VP Sara. Sabi raw sa kanya ng bise na I hope you remember the lesson, not the mistake. You have a friend from the office of the Vice President. Ayon kay Amores, dahil sa mensaheng ito ni VP Sara ay hindi umano siya mawawalan ng pag-asa. Sa muling paglutang ng dating PBA player sa publiko, pinabulaanan niya ang kumakalat noon na issue na siya'y di umano'y kabit ni Vice President Sara Duterte na binigyan pa di umano siya ng resort at gasolinahan. Sinabi niyang hindi umano ito totoo at sinisiraan lamang ng ilan ang pangalan ng ikalawang pangulo ng bansa. Pero sa kumakalat ngayon na video na ibinahagi ni Mr. Romel Orcolio, pinaninindigan niya na totoo umano ang relasyon ni VP Sara Duterte at ng dating PBA player na si John Amores at ito ang kanyang matinding revelasyon. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Hindi ka ba nahiya, Sara Duterte? Sara Duterte, hindi ka ba nahiya sa anak mo? Hindi ka ba nahiya sa anak mo, Sara Duterte, na ikaw ay manyakes? Hindi ka ba nahiya, Sara Duterte? Government official ka? Tapos ganyan ka, manyak, wala kang delikadisa. Hindi ka nahiya sa mga anak mo?
Hindi ka nahiya sa mga anak mo, Sara Duterte? Nakipagkalaguyo ka ng isang basketballista? Hindi ka ba nahiya, Sara Duterte, sa pamilya mo? Sa mga anak mo, Sara Duterte, hindi ka ba nahiya? Isa pa, government official ka. Wala kang di ba? Wala kang delikadisa. Ha? Sara Duterte, wala kang delikadisa. Napakababae mong tao, wala kang delikadisa, manyak. Bakit, Sara Duterte? Hindi ka ba nakontento sa asawa mo, Sara Duterte? At naghanap ka ng ibang lalaki? Ha? Tatanungin kita, Sara Duterte. Hindi ka ba nakontento sa asawa mo? At naghanap ka ng ibang lalaki at isang basketballista? Bakit? Magaling bang umararo? Magaling bang umararo ang isang basketballista, Sara Duterte? Magaling bang umararo? Nakakahiya ka? Sa bagay, ganyan kayo mga Duterte, mga walang hiya talaga kayo. Mamamatay tao na, drug lord pa. Ha? Ganyan kayo mga Duterte, mga walang hiya kayo. Kaya ikaw, Sara Duterte, napakawalang hiyang babae ka, manya. Wala kang delikadisa? Pamilyadong tao ka na, wala kang delikadisa? Naghanap ka pa ng ibang lalaki? Naghanap ka pa ng ibang lalaki, Sara Duterte, wala kang delikadisa? Manya! Government official ka, ma? Ha? Naghanap ka ng basketballista at binigyan mo pa ng gasolinahan. Wow! Binigyan mo pa ng gasolinahan ang basketballista? Ayop ka? Kaya pala naubos yung 125 million sa loob ng 11 days? Kaya pala naubos yung 125 million sa loob ng 11 days? Ha? Kaya pala naubos yung 125 million sa loob ng 11 days? Kasi nagpatayo pala siya ng gasolina estasyon para ibigay sa lalaki. Wow! Nagpatayo pala si Sara Duterte ng gasolina estasyon para ibigay sa kanyang kabit. Ha? Nagpatayo si Sara ng gasolina estasyon para ibigay sa kanyang kabit. Wow! Walang hiya. Ang kapal ng mukha mo. Government official ka, may asawa ka. Hindi ka nakontento sa asawa mo? Bakit? Ha? Oh. Bakit? Magaling bang umararo? Magaling bang umararo ang basketballista Sara Duterte? Bakit? Malaki ba yung bayag niya? Ha? Malaki ba yung bayag ng basketballista? Kaya pinagpalit mo yung asawa mo? Kapal ang mukha mo, ah. Ang kapal ang mukha mo. Babaeng walang delikadisa. Napakababae mong tao, wala kang delikadisa. Hindi ka nakontento sa asawa mo, naghanap ka pa ng iba. Yan. Babaeng walang delikadisa, walang hiya sa mga anak niya. Pamilyadong tao ka, walang hiya ka. Hindi ka nahiya sa anak mo? Hindi ka nahiya sa anak mo, Sara Duterte, pamilyadong tao ka? Wala kang delikadisa, manya ka. Kapal ang mukha mo. Pinatayuan mo pa ng gasolina estasyon ng isang lalaki? Yan, ganyan ka kamanhinan kayo mga Duterte, walang hiya kayo, hayop kayo. Hayop kayo mga Duterte kayo. Tinan nyo si Sara Duterte. Walang delikadisa, napakababaeng tao, walang delikadisa. Diba? Hindi siya nahiya sa anak niya. Nakipagrelasyon sa isang nagkaroon ng kabit. Nakipagrelasyon sa ibang lalaki. Hayop ka! Nakakahiya ka! Samantala, nagbigay rin ng kanyang opinyon si Attorney Enzo Recto patungkol sa ginanap na rally ng INC na mapapanood nyo rin sa kanyang channel. O ayan, mga kabunyog, mga kababayan, kitang-kita naman natin dito sa ginanap na rally ng INC, tulos sa kay ang mga kampo ni Duterte. Kasi wala naman silang tao na wala namang supporters na ang Duterte. Halimbawa, yung mga maisog rallies nila, wala namang sumusuporta. Ha? Nanawagan sila noon, naalala nyo noon nung yung mga tao ni Sara, sila Atty. Zuleika Lopez, nung dinala sa Veterans Memorial Medical Center, nanawagan ang mga tao ni Duterte, mga supporters, na mag-rally na daw doon.
suportahan daw si Sara at si Attorney Zuleika Lopez. Iilan lang naman ang pumunta doon sa may labas ng Veterans Memorial Medical Center. Tapos nanawagan din yung grupo nila Eric Celes, nila Jonathan Morales doon sa EDSA Shrine. Suporta rin daw kay Sara at kila Attorney Zuleika Lopez. Wala rin halos na sumuporta. Ilang katao lang nandun. No? Kaya lang, yung title nila, pinapalabas nila, supporters ni Sara, dumagsa. Pero ang totoo, wala naman. Ngayon, dahil wala naman talaga silang supporters na halos, yung mga rally ng maisog nila Langaw, yung mga panawagan nila ng people power sa EDSA hindi umuubra, ito ngayon ang iglesia. Ginagamit nila ngayon itong iglesia dahil ang iglesia ay may tao. Pag nanawagan ng iglesia ng rally, talagang susunod ang mga miyembro nila, tulo sakay ngayon ang mga DDS. Yan sa Davao may mga walk for peace pa silang nalalaman. Si Bato de la Rosa nandun din sa rally, sila Bongo, sila Philip Salvador, nandun yung mga DDS. Sinakayan nila yung rally para lumabas na yun ay parali nila. Pero ang totoo, hindi nila parali yun. Parali yun ng Iglesia ni Cristo. Kumbaga, para lumabas na marami silang supporters, itong mga DDS, sinakayan nila yung rally ng INC. Pero hindi naman kanila yun eh. Kasi sila lang on their own, hindi naman sila nakakamobilize na ng tao. Wala na. Yung kasing mga DDS, wala nang supporters, kaya ang nangyayari, sumakay na lang na kanila daw yung rally na yun ng INC. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, ang ibang mga vloggers, ayaw nilang i-discuss ang rally ng Iglesia ni Cristo. Parang natatakot sila. Parang natatakot na napakarami daw na umattend dun sa rally. Baka daw hindi na ipatronize ang kanilang vlog. Hindi na daw ipatronize ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kanilang YouTube channel o kanilang Facebook page. Kaya parang katulad din ng mga kongresista. Parang katulad din ng mga kongresista. Parang natatakot suportahan ng impeachment complaint. I-endorso ito dahil sila na baka hindi sila i-endorso ng Iglesia ni Cristo. Sa akin, mayroon ding nagbabanta noon. Oy, Inso, wag mong tinitira ang Iglesia ni Cristo. Baka mabawasan ka ng mga viewers. Sabi ko, hindi naman ako sa ganun. Ako naman, nagdi-discuss ng mga ganito. Kung anong totoong nangyayari, na obserbahin ko, sasabihin ko. Hindi naman tayo nakadepende sa views. Hindi naman tayo nakadepende sa anumang bagay. O diba, sinabi ko naman. Na yung mga regular viewers ko, alam nyo naman na sinabi ko na ang Iglesia ni Cristo kaya naman talagang mag-mobilize dyan ng maraming tao. Subok naman na yan. Hindi naman yan katakataka. Hindi naman katakataka dahil ang relihiyon na yan, talagang pag sinabi mo pag sinabi nila sa mga miyembro nilang gawin to, gagawin talaga yan. Di ba? Kabunyog Cristo male. Kaya lang, anong sabi ko? Ang sabi ko, ang Iglesia ni Cristo rally na yan, sa bandang huli, kahit sabihin nilang peace rally yan, wala daw politika dyan, sa bandang huli, magiging political rally yan, kasi political naman talaga yan. Tingnan nyo. Di ba? Anong nangyari? Di ba political rally? Sabi, walang titira sa administrasyon. Sabi, walang magdi-discuss ng impeachment ni Sara. Wala, si Marcoleta, nandun mismo, nagsalita. Di ba tinira yung tungkol sa impeachment ni Sara? Di ba? Kaya sino namang magsasabing hindi political rally 'yun? Alam naman natin, si Bato de la Rosa nandun, si Tolentino, yung mga mahihina sa survey, yung mga nagkakandidatong senador na kulilat sa survey, umaasa sila na sa tulong ng Iglesia ni Cristo, mahahatak sila pataas. Sino yon? Nandun si Bato de la Rosa. Nandun si nandun si Tolentino. Bakit nandun si Bato de la Rosa at si Tolentino? Laglag sa survey si Bato. Ang layo. Laglag din sa survey si Tolentino. So ang inaasahan nila, i-endorse sila ng Iglesia. Pag lumabas ang endorsement ng Iglesia, matutulak sila. Galing sa
laglag na sila sa pwesto, sa ranking sa survey, sa tulong ng iglesia, mahahatak sila. O kaya nandun. Kaya nandun sila. Mga palusot pa, sabi ni Tolentino, ako, naniniwala talaga ako na kailangan ng pagkakaisa. Sos. Kaya yung iglesia ni Cristo, kahit anong sabihin nila, kahit anong sabihin nila na hindi political rally yun, bakit ba pinatawag yung rally na yun? Ay di ba talaga naman, sinabi naman talaga yan ng iglesia ni Cristo na tungkol yan sa impeachment. Di ba? Nung nagsimula yan, nung pumutok na nga yung impeachment ni Sara, talagang may nag-file na ng mga impeachment complaint sa Kamara, ayan, nanawagan na ng rally ang iglesia ni Cristo. Bakit? Anong sabi? Siyempre, sabi ng iglesia ni Cristo, ayaw nilang isulong yung impeachment na yan kasi divisive yan. Mahahati. Ang gusto nila, magkasundo uli si Duterte at saka ang mga Marcos at Romualdez. Yan ang gusto ng iglesia ni Cristo. Yun ang sinasabi nilang pagkakaisa. Dahil ang tingin nila, kapag mayroong ganon, na sinusulong ang impeachment, lalong iinit ang away ng Marcos Duterte. Lalong iinit ang away niyan at magkakaroon ng kaguluhan daw sa bansa. Yan ang paniniwala ng iglesia ni Cristo. Kaya naman, sa totoo lang, sa simula't simula pa, ang rally na yan, political rally yan. Political rally yan. Sino namang nagsabing hindi political rally yan? Di ba? Mali ba ako? Di ba? Ngayon, yung ganong bilang na sinabing 1 million, naniniwala ba akong 1 million yon? Sabihin pa nating totoong 1 million yon, 1.2 million man yon, 1.4 million. Sa simula't simula pa, sinabi naman natin na talaga namang marami ang sasali dyan. Hahakutin talaga ng iglesia ang mga miyembro nila. Hindi lang simpleng hahakot. Talagang ire-require yan. Kung sa pagbuto pa nga lang required na sila, kung sa pagbuto pa lang ay talagang obligado na silang sumunod sa ayaw nila at sa gusto, lalo pa sa ganyang rally. Di ba? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Ang dito, ang punto dyan, kahit naman sa simula, bakit? Sinabi ko ba sa simula? Nakukunti lang ang sasali dyan. Sige nga. Sige nga. Maghanap nga kayo ng maghanap nga kayo ng sinabi kong kukunti lang ang sasali dyan. Ang komentaryo ko dyan nung una, bakit naman sa liwasan nyo gagawin? Kung gusto nyong ipakita ang pwersa nyo, dun nyo sa luneta. Di ba? Ganon yung pagkakasabi ko. Dun nyo ipakita sa luneta. Kasi kung sa liwasan, pag napuno nyo ang liwasan, ay hindi pa rin nyo makukumbinsing marami kayong tao kasi ang liwasan maliit. Pag napuno nyo ang liwasan, ay normal. Liwasan lang naman yan. Pero kung sa luneta nyo gawin, yun, marami talaga. Malaki talaga yan. Pag nakikita nyo doon na napuno nyo yan, talagang makikitang marami ang umattend. Di ba? Di ba tama tayo? Nung bandang uli, linipat nila nga from liwasan to luneta. Hindi ko sinasabi na ako ang dahilan noon. Pero never kong sinabi na yung rally ng Iglesia ni Cristo, kunti ang aatin dyan. Natural. Ang haba-haba ng paghahanda. Hindi biglaan yun. Ang haba-haba. Pangalawa, may pera naman ang Iglesia. Nagagastusin sa rally na yan. Pangatlo, may mga miyembro naman talaga sila na kaya nilang pasunurin. Ganyan naman talaga ang training ng Iglesia. Parang military yan eh. What you see, what you hear. What you feel. Di ba? Ganyan talaga yan. Kaya yung ganong rally, normal na yan. Saka lagi namang ginagawa yan ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo nung ini-impeach si Erap noon? Nung nun ang tao laban kay Erap Estrada? Si Erap Estrada noon, lumapit din sa Iglesia, humingi ng tulong. Kasi kaibigan ni Erap noon ang Iglesia ni Cristo. Nagrally rin ang Iglesia ni Cristo. Nagrally rin. Pero napigilan ba nila ang impeachment ni Erap? Hindi. Kasi ilan lang naman ang Iglesia ni Cristo. Kahit pa 1 million ang magrally nila dyan, ang maraming Pilipino pa rin, gusto talaga, i-impeach na si Erap, patalsikin na si Erap. O sinong nagtagumpay? Yung Iglesia o yung mamamayang Pilipino? Ay di yung mamamayang Pilipino, di ba? Wala yan. Ang Iglesia ni Cristo, kahit pa magrally sila ng 1 million dyan, ang masusunod pa rin dyan ang gusto ng taong bayan. Ang mas makapangyarihan pa rin ang taong bayan.
Ang Iglesia ni Cristo naman, ginagamit naman talaga yan ng politiko. Yun na nga, yung impeachment ni Erap, nang nawagan ng si Erap noon, sinuportan sa Erap ng Iglesia ni Cristo, nagtagumpay ba ang Iglesia ni Cristo na mapigilan ang pagpapatalsik kay Erap? Hindi. Hindi. Oh, natalsik pa rin, oh. Sabi ni Natural BS, natalsik pa rin si Estrada. Oh. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, wala naman. Wala yan. Ako, may panawagan akong rally sa January 18. Oh, mga kabunyog, mga kababayan. Ako naman ngayon ang suportahan ninyo. Ipakita nyo naman. Suportahan nyo naman ako sa panawagan ko sa January 18. Impeach Sara Rally. Ituloy ang impeachment. Huwag pa apekto sa mga pressure na yan. Ha? At samahan nyo naman ako mga kabunyog, mga kababayan. Ako naman ang nakikiusap sa inyo. Sa mga naniniwala naman sa impeachment, suportahan nyo naman ako. Pag may sumama sa aking 2,000, 3,000 doon sa rally ko sa January 18, okay na ako dyan. Bakit? Mahirap magparally? Ha? Wala, hindi naman siksik hindi ang bunyog naman sa miyembro namin, kusa lang. Kung gusto nyong sumama, okay, walang pilitan. Di ba? Oh, yung sasama sa akin sa rally sa January 18, alam ko yan. Pag sumama kayo sa akin sa January 18, hindi kayo napilitan. Yan talaga ang inyong paninindigan. O, di ba? Kaya ako, pag nakamobilize ako sa rally ko sa January 18 ng 2,000, 3,000, matutuwa na ako dyan. Bakit? Imaginein mo, nakaparally ka ng 2,000, 3,000, ha? Ha? Na hindi mo naman binayaran, hindi mo naman diniktahan, kusa silang a-attend. Yung mga a-attend sa rally ko sa January 18, kusa talaga yon. Hindi yun dikta. Hindi yun hindi ko yan tinakot na kayo pag hindi sumama sa akin, mapupunta kayo sa impyerno. Hindi ganun yun. Di ba? Hindi rin ako nakikipagkumpetensya sa Iglesia ni Cristo. Ha? Basta ako, sumama kayo sa rally sa January 18, ha? Sumama kayo doon. Malinaw yun. Pag sumama kayo sa rally sa January 18, kayo ay naninindigan na dapat niyang i-impeach si Sara. Wala tayong pamasahe. Ha? Wala tayong hatak. Wala rin tayong hakot. Wala rin tayong pananakot na pag hindi kayo sumama, ha? Kayo ay mapupunta sa impyerno. Walang ganun. Wala akong sasabihin sa inyong ganun. Basta pag sumama kayo sa January 18, ibig sabihin niya, naniniwala kayong dapat ma-impeach si Sara. Yun lang. Ha? Yun, sabi ni Rogel Narlo, kahit nga 100 attorney, basta maninindigan versus pagnanakaw. Yun. Totoo yan. Totoo yan. Ha? Hindi naman sukatan ang bilang ng tao. Ang sukatan dyan, anong klase ba? Oh, halimbawa, wala daw tayong sound. Sorry. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, ang sukatan dyan, hindi yung bilang ng a-attend sa rally. Hindi yun ang sukatan. Ang sukatan doon, yung bang mga taong umattend sa rally na yan, ay talagang naninindigan. Di ba? Oh. Yan yun. Kaya sa akin, sa pagitan ng 1 million na umattend na maaaring hindi naman talaga naniniwala doon, kundi obligado lang sumunod kasi yun ang paniniwala sa relihiyon nila na dapat sumunod ka kung ano yung sinabi ng nyo. Ha? Yun. Doon na ako sa 2,000 na a-attend sa rally ko na talagang naninindigan. Okay? Mga kabunyog, alam ko kanina nyo pa hinihintay ito. Itong aking masasabi, itong aking analysis, itong aking programa tungkol po sa patuloy pang nagaganap ngayon na pagrarally ng mga miyembro ng INC. Ano po bang masasabi natin? Kung ako po ang inyong tatanungin, diretsyon na po tayo sa punto. Totoo namang marami ang sumama sa rally na yan. Po, inaasahan na natin yan. Sa akin, sa mga talakayong ko, tungkol yan sa rally na yan ng INC, never naman akong nagsabi na kukunti lang ang sasama dyan. Never. Kahit hindi ako nagsabi na kukunti ang sasama dyan. Ang sabi ko, noong rally ang plano nila dyan nung una ay doon sa Liwasang Bonifacio. Ang sabi ko, bakit ba sa Liwasang Bonifacio ang rally ng INC? Eh kung doon sila magrarally, madali nilang madaling mapuno nila yan. Ha? Dapat pag nagmiyembro ka dyan, ayan, ano ba yan? Ha? Anyway, ganyan talaga ang Iglesia ni Cristo. Subok na yan. Subok na yan mga kabunyog, mga kababayan, na ang Iglesia ni Cristo, pag sinabi nilang ganito, ay talagang ganyan yan. Bihira lang ang susuway sa sinabi nila. At saka yan, binadgetin din yan ng Iglesia ni Cristo. Ha? Nung isang araw pa, nababalitaan natin, namumonitor natin,
nag-aarkilan ng mga van, ng mga bus, nagpapagawa na ng mga t-shirts. At sa tingin ko, yung rally na yan, tinulungan din yan ng mga politiko. Hindi naman gagastos ang Iglesia ni Cristo dyan na sila lang. Sa laki ng rally na yan, malaki ang gastos. Hindi lang sila ang sumagot sa gastos na yan. Sa tingin ko lang. Bagamat wala tayong ebidensya, pero sa tingin natin, halimbawa, ang kampo ng Duterte. Sino ba ang mapapaboran sa rally na yan? Siyempre, sa Duterte, gusto nilang matuloy ang rally na yan kasi ang tinuturo ng rally na yan, ang panawagan sa rally na yan, na wag daw dapat mag-away. Wag daw dapat mag-away ang Marcos at Duterte, yan ang tinuturo niyan. Ang problema, mga kabunyog, mga kababayan, ang tinuturo ng rally na yan, wag daw mag-away ang kampo ng Marcos at ng Duterte. Dapat daw magkaisa para may kapayapaan. Alam nyo, tayo naman mga kabunyog, hindi naman tayo nagsasabi na mag-away ang Marcos at Duterte. Tayo, tinitingnan natin na yung nangyayaring investigasyon ng Kamara, yung pag-imbestiga ng Kamara tungkol sa pondo, hindi man natin tinitingnan yan na away ng Marcos at Duterte. Tayo, tinitingnan natin yan bilang public accountability. Wala yan sa hindi yan tayo, ang pagtingin natin sa nangyaring investigasyon ng Kamara, hindi natin yan tinitingnan bilang away ng Marcos at ng Romualdez, ng Duterte. Hindi ganon. Tinitingnan natin yan bilang dapat si Sara Duterte ay pinapanagot. Hindi yan away. Hindi po yan away. Ang importante doon, pinapanagot si Sara, iniimbestigahan si Sara sa mga ginawa niya. Hindi po yan away. At yung ginagawa na yan na investigasyon sa mga panlulustay ng pondo ng bayan na ginawa ni Sara, hindi po yan nagpapakita na wala tayong kapayapaan. Hindi naman ibig sabihin na may investigasyon sa mga sa mga katiwalian sa pundo ng bayan, yan na ay kawalang kapayapaan. Mas maganda nga yun Ibig sabihin buhay ang demokrasya at pinapanagot, iniimbestiga ang mga pinaghihinalaang may pagkatiwalian sa pundo ng bayan. Hindi yan dapat tinitingnan bilang kawalan ng kapayapaan. Yan ay ibig sabihin buhay ang demokrasya at buhay ang pagpapanagot sa mga dapat managot. Hindi yan bilang away. Hindi yan away. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung na yan, yung sinasabi na yan na dapat magkaisa, wag nang mag-away. Kung ang ibig nilang sabihin ng magkaisa, wala nang away, palampasin na lang ang ginawa ni Sara. Dahil tinitingnan na yung kapag pinag-imbestigahan mo ang ginawa ni Sara, at kapag pinanagot mo siya sa ginawa niya, tinitingnan niya ng Iglesia ni Cristo bilang kawalan ng kapayapaan, bilang kaguluhan, bilang pag-aaway-away. Hindi po yun. Hindi po ganun yun. Yan po ay bahagi ng pag-iral ng demokrasya. Yan po ay bahagi ng pagpapanagot sa mga nakakagawa ng kasamaan sa pundo ng bayan. Yan po ay magandang bahagi ng ating demokrasya. Yan po ay magandang bahagi ng pagpapanagot sa mga dapat managot. Yan po ay hindi kaguluhan. Yan po ay hindi away. Hindi po yan away. Huwag nating tingnan yan na simpleng away ng Marcos, Romualdez at ng Duterte. Kung nangyari man yan, na inimbestigahan, nakatulong lang na mayroon silang hindi pagkakaintindihan, kaya inimbestigahan yan. Pero hindi po yan away. Sa atin pong mamamayan, ang sinusuportahan natin dyan, hindi naman suportado natin ang Marcos at Romualdez laban sa Duterte. Hindi. Suportado natin ang pagpapanagot, ang pag-iimbestiga kay Sara sa ginawa niya. Para lumitaw ang katotohanan at ang katarungan sa bayan. Yan po mga kabunyog, mga kababayan. Kaya bagamat marami ang umattend diyan sa rally na yan, hindi alam naman natin yan, expected na yan. Kasi nga ang Iglesia ni Cristo, pag sinabi nilang ito ang iboto nyo, susunod ang mga miyembro niyan. Pag sinabi naman ng Iglesia ni Cristo, may rally tayo. Kung sa pagbuto pa nga lang pinapakaalaman ng Iglesia, pinapasunod ang mga miyembro nila at subok na yan. Sa pag-attend pa kaya sa rally na yan?
Inobliga ng Iglesia ni Kristong umaten ang mga miyembro nila kasi mapapahiya sila kung hindi sila a-attend dyan. Oh, ayan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya hindi tayo nagtataka dyan. Ang Iglesia ni Kristo, hawak ang miyembro niyan. Pag sinabi nilang mag-rally, magra-rally yan. Pero ilan lang naman yan. Kahit pa 700,000 yan, sabi ng media, kahit pa 1 million yan, ilan ba ang Pilipino sa buong bansa? Mas marami pa rin ang mga Pilipino na hindi man dyan, kahit hindi mag-rally, mas marami ang Pilipinong naniniwalang tama lang na panagutin si Sara. Ilang porsyento lang yan? Hindi pa yan 1%.